Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Kaya po ba natin na gumawa tayo ng mabubuting gawa na kung saan tayo itinawag ng Panginoon? Kaya po natin ito dahil ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng mga regalo upang makagawa tayo ng mabubuting mga gawang ito. Ano po yung regalong ito? Maliban po sa siyam na regalo ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa kanyang katawan, sa mga mananampalataya, binigyan tayo ng Panginoon ng ating sariling kakayahan, mga skills, meron tayong sariling mga talino o katalinuhan, may talento na dapat ay gamitin natin upang ang mabubuting gawa na kung saan tayo tinawag ay patuloy natin magamit para sa ating Panginoon. Sa Joshua chapter 13 hanggang 21, pagkatapos po na magtagumpay ng mga Israelita sa panguna ni Josue na kanilang tirahan na yung lupang pangako na ipinangako ng Panginoon mula pa kay Abraham hanggang kay Moses at hanggang kay Josue. Si Josue ay tinatawag niya isa-isa yung lipi upang pagkalooban niya na ng regalo kung saan sila maninirahan sa bahagi ng lugar ng Kanaan. Tinawag niya ang Judah at ibinigay niya yung isang malaking lugar at ito ay nasa sentro ng Kanaan. Tinawag niya ang lipi ni Manase, ibinigay niya naman yung valley sa kanila at ito ang kaparangan dito. Gayon din ay tinawag niya si Dan, yung lipi ni Dan at ipinagkaloob niya ang isang medyo maliit na lugar at ito naman ay malapit sa baybaying dagat. At makikita natin na yung special na lipi ni Levi ay hindi naman nabigyan ng anumang inheritance sa Kanaan pero ibinigay sa kanya yung isang sagradong inheritance na sila yung lipi na maglilingkod sa Panginoon at magtatrabaho sa loob ng templo. Ihaling tulad natin sa ating panahon na tayo nga ay mga lipi ni Abraham sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi maikakaila na mayroon tayong tinanggap na mga regalo upang tayo ay makagawa ng mabubuting mga bagay sa habang tayo nabubuhay dito sa lupa. Maaaring ito ay patungkol sa pag-awit, maaaring ito ay patungkol sa pagsulat. Namit ng ating hero o bayani na si Gat Jose Rizal ang kanyang talento sa pagsulat upang himukin ang isang revolusyon. Tayo rin ay ang iba sa atin ibinigyan ng Panginoon ng kakayahang sumulat upang tayo din ay maka-inspire ng mga tao at sila ay himukin na patuloy na lumalim sa pagkilala nila sa Panginoon. Pagtrabaho sa isang office at doon ay maging leader siya o kaya ay humawak siya ng mga tao o mayroon din naman sa atin na binigyan ng kakayahan na magkaroon ng gift sa pagsasalita na patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos o makapag-inspire ng tao at gayon din ay mayroon ding mga mananampalataya na binigyan ng Diyos kung paano gagamitin ang kanilang skill sa pagmamanipula ng computer. At yung iba ay naging vlogger, yung iba naman ay nagkaroon ng mga channel na tunay na tinangkilik ng madami at naipahayag na matagumpay ang pangalan ng Panginoon. Nakikita natin sa ating pinag-aaralan na binigyan ni Josue ng iba't ibang regalo ang mga Israelita. Binigyan niya ng mga assignments sa bawat individual at yung ibinigay niya sa lahi ni Dan ay binigay niya sa lahi ni Manase ay parang akmang-akma sa kanila na dahil kilala sila ni Josue. At mapapansin natin na isang katotohanan na wala ni isa man sa kanilang lipi na tumanggap na magkapareho. Ang sabi nga natin pinag-aaralan, no two snowflakes are the same, even our fingerprints. Kung paano tumanggap yung mga Israelita ng magkakaibang mga regalo galing kay Josue, makikita din naman natin na tayo rin bilang mga mananampalataya ay tumanggap din ng mga regalo na magkakaiba at wala sa ating magkakatulad perfectly ng mga regalo, kung paano nagkakaiba ang mga snowflakes, kung paano magkakaiba ang ating mga fingerprints, meron tayo niyan tinanggap pero ito ay hindi magkakatulad. Amen?
At makikita natin dito na hindi natin pwedeng angkinin ang lahat ng bagay, pero ang maganda, mayroon tayong tinanggap. You may not have everything, but you have something. Ano yung something na nasa sa atin? Katulad ng isa sa mga video natin sa Paraclet TV, yung The Parable of the Talents, may binigyan sa atin ng 10 talento, may binigyan sa atin 5 talento, may binigyan sa ating 1 talento, dahil ang nagbigay kilala tayo. No, at depende sa ating kakayahan, sa ating abilidad, depende sa ating capacity na gawin ang bagay na ito, ipinagkaloob ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan. Siya ang nagbigay sa atin ng mga bagay na ito. Tiyak tayo po ay mayroon tinanggap. Ang tanong po dyan ay hindi yung kung ano at kung ilan ang ating tinanggap. Ang tanong po dyan ay kung ginagamit po ba natin ito para ito ay patuloy na magamit at pumunta tayo sa ating destinasyon na makagawa ng mabubuti mga gawa. Natatandaan ko pa ang isang kasaysayan sa banal na kasulatan mula sa Exodo 4:2 nang tawagin ng Panginoon si Moses, ay tumatanggi po si Moses para pangunahan niya na mailigtas ang mga Israelita palabas ng Ehipto, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Then the Lord said to him, what is that in your hand?" Ano ang iyong nasa kamay? At ang tanong din ito ay tinatanong po sa bawat isa sa atin, ano ba ang nasa iyong kamay? Ano ba yung kayang gawin ng iyong kamay? Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.